Natalia's POV. Natalia, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong sa akin ni Mateo, pero hindi ko siya pinansin, dahil sa pagkakaalam ko, ay wala na kaming relasyon sa isa't isa. At saka obvious ba, galing ako sa kondo ni Diego. Lumangon ako kay Diego. Baliwala lang din sa kanya si Mateo. Nakangisi pa nga siya rito, na tila ba para siyang nanalo sa loto. Bye, Diego. Hihintayin ko ang tawag mo bukas. Ngumiti ako ng bahagya kay Diego, ngunit hindi ko inaasahan, nahahalikan niya ako sa noo, in front of Mateo and Clark. Ipinagsawalang bahala ko, ang gulat na reaksyon ni Mateo. Para bang natuklo siya ng ahas sa kanyang nakita. Kung noon siguro ito ginawa ni Diego, ay baka nasapak na agad siya ni Mateo. See you Tom, babe, pahabol na sabi pa ni Diego. Siraulo talaga itong isang ito. Sinaman ko ng tingin si Diego, at tuluyan na akong lumabas ng kondo niya. Nilampasan ko lang si Mateo, na masama ang titig sa akin. Para bang hindi niya inaasahan, na makita akong lumabas sa kondo ni Diego. Nag-usap lang naman kami, pero alam kong hindi yon ang iniisip ni Mateo. Nagmamadali akong pumindot sa elevator, at nang bumukas nga ito, ay pumasok agad ako, at pinindot ko agad para sumara naman. Ipinapanalangin ko pa nga, na hindi na ako sundan ni Mateo. Nakahinga ako ng maluwag, nang makita kong pasarado na ang elevator. Kampante na ako, ngunit nanlaki ang mga mata ko, nang may hamarang na braso doon. Bumukas ulit ang elevator, at napapikit ako nang makita kong pumasok si Mateo. Hinayaan ko lang siya, hindi ko pa rin siya pinansin. Sa mga naunang sandali, ay naging tahimik kaming dalawa, ngunit para bang hindi siya nakatiis, dahil bigla na lang siyang nagsalita. Why are you ignoring me, Natalia? Tanong ni Mateo, pagkasarado ng elevator. Hindi ko pa rin siya pinansin, at nagkunwari akong walang naririnig. Ano bang pakialam niya? Akala ko ay titigil na si Mateo, ngunit hindi pa rin pala. Talaga bang hindi mo ako papansinin? Naiinis ng sambit niya, but I still ignoring him. Natalia, why are you doing this to me? Halos mapatalon ako sa gulat, dahil sa biglang paglakas ng boses ni Mateo. Ano bang gagawin ko? Kapag kinausap ko kasi siya, siguradong magiging marupok na naman ako. Sa ngayon, ang kailangan ko lang naman, ay malaman kung talaga bang buhay ang anak ko, at kung totoo bang itinatago lang siya ni Diego sa akin. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, ha? Rinig kong sambit ni Mateo. Hindi ko pa rin sana siya papansinin, ngunit nagulat ako, nang hawakan niya ako sa dalawang braso ko, at idikit ako sa pader. Mateo, hindi pa ako nakakapagsalita ng buo, ay sinakop na niya kaagad ang aking labi. Natigilan ako, natulala, at nanigas ang katawan. It's been a month, simula nang hindi ko natikman ang mga labi niya. Papikit na sa ako, pero nang maalala ko ang pakay ko, bakit ako naririto, at nanlaki ang mga mata ko. Huwag kang bibigay, Natalia. Tila ba tanga akong inuutusan ko ang aking sarili? Hindi ito tama. Kaya, naman nag-ipon ako ng lakas, at bigla ko siyang itinulak, na sinundan ko pa ng sampal sa pisngi niya. Napabilang ang mukha ni Mateo sa kanang bahagi. Kitang-kita ko, kung paano nagtadges ang mga bagang niya. Hala, ano ba itong nagawa ko? Hindi mo ako pinapansin, tapos ngayon sinampal mo naman ako. Ngumisi si Mateo, at muling humarap sa akin, anong gagawin mo? Let's see, Natalia. Aniya, mabuti na lang, at bumukas na ang pintuan ng elevator. Nagmamadali akong lumabas, pero sinundan niya pa rin ako, at hinila papunta sa sasakyan niya. Sakay. Utos ni Mateo. Ayoko nga, bakit ako sasakay sa'yo, ha? Iwinaksi ko ang pagkakahawak ni Mateo. Maglalakad na sana ulit akong palayo, pero nahawakan niya ulit ako kaagad sa aking kamay. Binuksan ang pintuan sa unahan ng sasakyan niya, at sa pilitan akong pinapasok doon. Huwag kang lalabas dyan. Pananakot pa talaga niya. Humalukip-kap ako, at pagkapasok ni Mateo nga, ay mabilis niyang inilock ang lahat ng pintuan ng sasakyan. This is kidnapping. Kaya pwede ba? Paalisan mo na ako. Maggagabi na, inis na sigaw ko sa kanya. Kidnapping. Then I pay for the ransom, too.
Mababaliw na talaga ako sa kakulaitan ng isang ito. Akala mo kung magdesisyon, ay pagmamaari niya pa rin ako. Hindi na, mag-seatbelt ka. Aalis na tayo, utos pa ni Mateo. Saan mo ba ako dadalhin? Gabi na. I said, wear your seatbelt. Okay. Padabog ko naman siyang sinunod. Halos umabot na nga ang nguso ko sa lupa, sa sobrang haba nito. Si Mateo na naman ang nagwagi. Kailan ba ako nanalo sa kanya? Pinaandar na nga niya ang sasakyan, at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Madilim na ang paligid, at hindi rin ako pamilyar sa daang tinatahak namin. Mateo, hindi mo ako pwedeng ilayo. May importanteng lakad ako bukas. Lakad niyo ni Diego. Ang makong na yon. Bantay sa lakay. He murmured. Kahit na ano pang gawin sa akin ni Diego, wala ka nang pakialam dun Mateo, dahil wala naman na tayong relasyon. May pakialam pa rin ako, Natalia. Minsan ka nang naging akin, at sisiguraduhin kong magiging akin ka ulit. He sounds determined. Nababaliw ka na, Mateo. I know, Natalia. Matagal na akong baliw sa'yo, pilosopong sagot ni Mateo. Dinala niya ako sa isang lugar, na hindi ko alam. Huminto ang sasakyan ni Mateo sa isang subdivision. Bumaba na agad ako, at hindi ko na hinintay na pagbuksan pa niya ako. Pinagmasdan ko agad ang paligid, at alam ko na kaagad na ngayon pa lang ako nakakarating dito. Sa harapan ko, ay may glass house. Maraming ilaw sa loob, kaya kitang-kita na salamin ang nakapalibot na dingding, sa buong bahay ni Mateo, dahil transparent ito mula sa labas. Surpresa ko sana ito sa iyo pagka-uwi ko galing sa US. Mahinang sambit ni Mateo. Napatingin ako sa kanya, habang si Mateo, ay nakatingin sa two-story na bahay niya. Talaga ba? Regalo niya ito sa akin. Pero bakit pinabayaan niya akong magdusa, sa kamay ni Jasmine noon? Kabit man ako noon, pero hindi ko naman masisi ang sarili ko, dahil ako naman talaga ang girlfriend niya. Iniwan ko lang siya para sa nanay ko. Hindi naman ni Mateo gusto ang pagpapakasal niya. Tere na sa loob, yaya ni Mateo. Naglakad na siya papasok. Sumusunod lang naman ako sa kanya. Abala ako sa pagsunod sa kanya, kaya naman nang tumigil si Mateo, ay nabunggo ako sa likuran niya. Narinig ako ang munting tawa niya, pero batid kong ayaw niyang ipahalata ito sa akin. Nasa may pintuan na pala kami, kaya siya huminto. Nagsitunugan ang mga susi, narinig ko pa ang pagbukas ng pinto. Pumasok na si Mateo, pero nananatili pa rin ako rito sa labas. Hindi ka ba papasok? Tanong niya. Napalunok ako, dahil nag-aalangan ako. Pero hindi naman pwedeng magstay ako sa labas. Malayo pa ang sakayan, at alam kong walang taxi na dumadaan dito. Okay, Ania. Isasarado na sana ni Mateo ang pintuan, pero mabilis ko siyang pinigilan. Teka lang naman. Papasok na, at nang marinig ko na naman ang munti niyang tawa, ay tila balamambot na naman ang aking puso. Maupo ka, Aniya sabay turo sa eleganteng sofa. At pagtingin ko nga sa paligid, nitong glass house, ay nakita ko ang litrato naming dalawa. Nakangiti kami, at kapwa masaya. Nais kong maluha. Magkasintahan pa lang kami sa picture na yon. Ito yung mga panahon, na wala kaming iniisip na problema. Basta masaya lang kami ay ayos na. Napatingin ako kay Mateo. Nagpunta siya ng kusina, at binuksan ang ref. Naglabas siya doon ng mga gulay at karne. May stock siya rito. Ibig sabihin, ay naglalagi siya rito. Hinubad ni Mateo ang damit niya, at mas natulala pa ako, sa mas pinalaki pang katawan niya. Mas lalo yatang naging bato-bato ang abs niya. Napalunok ako, ngunit nang sumulyap siya sa akin, ay mabilis pa sa 4:00 iginawi ko, sa ibang bagay ang mga mata ko. Pwede mo ba akong tulungan sa pagluluto? Rinig kong sambit ni Mateo. Okay lang, tipid na tugon ko. Ibinaba ko ang bag na bitbit ko sa sofa, at pumunta na ako sa kusina, kung nasaan si Mateo. Sa tipo ng mga inilabas niyang sangkap, ay pangsinigang na baboy ito. Hinugasan ko na muna ang gulay, at karne, bago ko ito hiniwa ng isa't isa. Titig na titig nga si Mateo sa ginagawa ko, kaya naiilang ako ng bahagya. Kumusta na pala kayo ni Jasmine? Tanong ko, out of the way. Hiwalay na kami, maikling sagot ni Mateo. Alam ko naman na yon,
pero gusto ko lang na marinig ko ito mismo sa bibig niya. That's good for you, Araoy. What happened? Nag-aalala agad na sambit ni Mateo. Nakita niyang may dugo ang daliri ko, kaya agad niya itong dinala sa lababo, at itinapat sa gripo. Kumuha agad siya ng kung ano sa medicine kit, at pagbalik ni Mateo, ay may dala na siyang band-aid. Hindi na nga rin niya ako pinagluto. Maupo na lang daw ako, at siya na ang bahala. Binuksan ko na lang at TV. Nanood ako ng ilang palabas. Maya-maya pa, ay nakita kong naghahain na si Mateo, kaya tinulungan ko na siya. Umupo na kaming pareho. Kanina lang, ay pinipilit kong mainas sa kanya pero heto ako ngayon, at kaharap siya habang kumakain kami. Napakalambot talaga ng puso ko, para sa kanya. Gusto kong magalit ng matagal sa kanya. Gusto kong kamuhian siya, pero bakit hindi ko naman magawa? Nang matapos kaming kumain, ay si Mateo na rin ang nagpasyang magligpit, at maghugas nun. Nagmistula tuloy akong prinsesa, na may taga-silbi. Bumalik ako sa sofa. Nakaramdam naman ako ng bigla ng antok, kaya humiga ako, habang ipinagpapatuloy ko ang pinapanood ko kanina, at hindi ko na nga namalayan, na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan na lang ako, at naramdaman ko na may bumuhat sa akin, at ibinaba ako sa mas malambot na higaan. Naramdaman ko ang paglundo ng kama. Palatandaan, na humiga na rin si Mateo sa tabi ko. Nagkunwari akong tulog pa rin, at tumalikod ako mula sa kanya. Antok pa ako. Kailangan ko pang matulog. Naramdaman ko naman ang pagpulupot ng kanyang braso sa bewang ko, at mas idinikit ako sa katawan niya. OMG! Yung alaga niya. Tumutusok. No, Natalia. Kaya mong paglabanan yan. Huwag kang papadala sa ipinaparamdam niyang malaking anaconda. Mateo's POV. Nagising ako na wala na si Natalia sa tabi ko. Hinanap ko siya sa buong bahay, ngunit kahit saang sulok, ay hindi ko na talaga siya nakita. Papunta na sana ako ng opisina, nang ma-receive ko ang text ni Carla. Nakita raw niya si Diego at Natalia, na magkasama sa isang hospital, na pinagtatrabahuhan niya. Nagtaka naman ako, kung bakit sila naruroon. Kaya sa halip na sa opisina ako pumunta, ay dumiretso na lang ako sa hospital na pinagtatrabahuhan ni Carla. Is she pregnant? Magpape-check up ba si Natalia, for their baby? May sakit ba siya? Ang dami nang pumasok sa isip ko. Gulong-gulo na ako. Pagbaba ko sa aking sasakyan, ay muli kong tinawagan si Carla, at sinabi nga niyang nasa isang private room ang mga ito. Maraming nakasakay sa elevator, kaya naman mas pinili kong sa hagdan na dumaan, para puntahan ang private room sa hospital na ito. Bakit nasa private room sila? Anong ginagawa nila doon? Carla, tawag ko rito, dahil siya ang nakadestino sa nurse station. Naroon sila sa dulong room. Wala akong ideya, kung bakit sila naririto, kaya ikaw na lang ang umalam. Nagpasalamat lang ako kay Carla, at nagmamadaling pinuntahan ko ang pinakadulong private room. Sumilip ako sa bintana, ngunit wala akong makita sa loob nito. Nakakapagtakang may takip ang silay-pa ng pintuan, ng hospital room na ito. Kumatok ako ng bahagya, pero walang nagbubukas. Wala ring sumasagot kung may tao ba sa loob, o wala, kaya naman naglakas loob na akong buksan ang pintuan, at ang bumungad sa akin ay si Diego, na nakaluhod kay Natalia. Will you marry me? Sambit ni Diego, habang nakaumang ang singsing na kumikinang kay Natalia. Nagtadyas ang mga bagang ko. At mas lalo akong nakaramdam ng galit, nang tumanggo si Natalia sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nang isusuot na ni Diego ang singsing, ay inilang hakbang ko si Natalia, at hinablot ito mula sa unahan ni Diego. Tumilapon ang singsing sa sahig. Kapwa sila gulat na gulat nang makita nila ako. Mateo, anong ginagawa mo rito? Tanong pa sa akin ni Natalia. Pero hindi ko siya pinakinggan. Basta ko na lang siya hinila palabas ng private room na yon. Sandali lang, Mateo. Bitawan mo ako, protesta ni Natalia. Nagpupumiglas siya sa akin, at pilit na inaagaw ang kamay niya, dahil ayaw niyang sumama. Dinala ko siya sa stockroom ng hospital. Hamarang ako sa pintuan, para hindi siya makaalis, saka ko inilock ang pinto nito. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Mateo?
Masama ang tingin ni Natalia sa akin, at tila ba nagalit sa pagpidyo ko sa proposal ni Diego sa kanya. Magpapakasal ka kay Diego. Anong dahilan? May nangyari na ba sa inyo? Nabuntis ka na ba niya? Tell me, Natalia. Hindi si Natalia nakapagsalita. Hindi siya nakasagot sa lahat ng itinanong ko. Tanging iyak lang ang ginawa niya. Tumutulo ang luha niya, habang nakatingin sa akin. Buhay ang anak natin. At makukuha ko lang ang bata kay Diego, kung papakasalan ko siya. Ano? Buhay ang anak natin. Pero, paano? It's a long story. Saka ko na ikukwento sa'yo, pero kailangan ko nang bumalik doon, dahil gustong gusto ko nang makasama, at mahawakan ang anak ko. Napatulala ako. Hinawi niya ako. Natinag ako, kaya nakalabas si Natalia. Nang makabawi ako sa aking sarili, ay nagmamadaling lumabas rin ako, at hinabol ko na naman si Natalia. Naabutan ko siyang papasok na sa hospital. Hinawakan ko ulit ang kamay niya, at hinila palayo sa pinto. Natalia, wait, hindi ko siya papayagan, na magpakasal kay Diego, kahit na ano pang dahilan ang meron siya. Kayang-kaya kong kunin kay Diego ang anak ko, kung totoong ang buhay pa ito. Kaya ko rin ay pakulong si Diego, dahil sa panlolokong ginawa niya sa amin ni Natalia. Mateo, please, hayaan mo na ako, nagsusumamong pakiusap ni Natalia. Umiling ako. Kailanman, ay hindi kita hahayaang mapunta sa kahit na sinong lalaki, Natalia. Leave it to me. Ako na ang gagawa ng paraan, para makuha ang anak natin, nang hindi ka nagpapakasal sa kanya. Niyakap ko na si Natalia ng tuluyan, pero hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Alam ko kung ano ang nararamdaman niya. Na ang inakala niyang patay ng anak niya, ay buhay naman pala, at itinago lang sa kanya. Magbabayad sa akin ang lahat ng nasa likod nito. Pagsisisihan nila ang ginawa nilang panloloko sa akin. Sa amin ng taong mahal ko. Binalikan namin si Diego sa loob, ngunit wala na ito roon. Lalo tuloy umiyak si Natalia, dahil baka raw mas lalo pang itago ni Diego ang anak namin. Mateo, paano na ang anak natin? Yamakap na siya sa akin. Simula kanina, ay hindi na tumigil ang kakaiyak ni Natalia. Akong bahala, pagbibigay garantiya ko sa kanya. Iniuwi ko si Natalia sa glass house namin. Nang kumalma na siya, ay nakatulog na rin. Namumugto ang mga mata ng dalaga. Basang-basa rin ng luha ang pisngi niya, kaya naman pumunta ako sa banyo. Kumuha ako ng malinis na tuwalya. Binasa ko at ipinunas ng dahan-dahan sa pisngi ni Natalia. Sa sobrang pagod niya siguro, ay hindi man lang siya nagising. Tinitigan ko ang maganda niyang mukha. Nahabag ako sa kanya, dahil alam kong kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi ko siya iniwan noon, ay hindi niya mararanasan ang bagay na ito. Masyado rin akong naging mapusok, at hindi ko na inisip na mali ang ginagawa namin. Dahil sa paningin ko naman ay tama. Ganun ko siya kamahal. Ipinapangako kong hindi na mauulit sa kanya, ang nangyari noon. Ngayon pang hiwalay na kami ni Jasmine. Si Diego na lang talaga ang balakid sa buhay namin. Humiga na rin ako, at tumabi sa kanya, saka ko siya niyakap ng mahigpit. Heto na naman ako, nakapagpigil pa ako kagabi nito. At ngayon, heto na naman ang alaga ko. Nagpupumilit na naman ko mawala. Hindi pwede, bulong ko sa alaga ko. As if naman na makikinig sa akin ito. Nagsimula na akong maakit sa amoy ni Natalia. Hindi ko na kaya. Miss ko na siya. Sobra-sobra na ang pagkasabik ko sa kanya. Unti-unti ko nang inilapat ang lobby ko sa lobby niya. Hindi ako gumagalaw. Ninanamnam ko lang ang lambot ng lobby ni Natalia, ngunit nagulat ako, nang gumalaw ang lobby niya, at umungol ng konti. Akala yata niya ay nananaginip lang siya. Sinundan ko ang galaw ng lobby niya. Kiss lang ang balak ko pero heto siya, at mas lalo pa akong inaanyaya. Mas naging agresibo ang galaw ni Natalia, dahil naglalakbay na ang mga kamay niya. Tulog pa ba siya? Mateo, sambit pa niya. No, kaya ko pa ito. I will marry her before we do this again. Pinigilan ko ang kamay ni Natalia. Ako na rin ang kusang humiwalay, at lumayo sa kanya. Ayoko na ulit pagsamantalahan ang kahinaan niya. Gusto ko nang maging legal na ang aming pagsasama. Naalimpungatan nga lang siya, dahil mukhang tulog na ulit ang dalaga. Tumayo ako,
at nagtungo sa aking kabinet. Kinuha ko ang singsing, na dapat ay matagal nang nakasuot sa kanya. Binuksan ko ang kahon nito. Kinuha ko ang singsing, at dahan-dahan kong isinuot sa daliri ni Natalia. Wala nang tanong-tanong. Sa akin ka lang magpapakasal, Natalia. Hinalikan ko ang lobby niya, at humiga na ulit ako. Mabuti na lang, at kumalma na itong si Junjun ko. Kinabukasan, ay maaga akong umalis. Madilim-dilim pa, kaya tulog pa si Natalia. Nag-iwan lang ako ng maikling notes, at sinabi kong huwag siyang aalis. Alam ko kung nasaan ang kondo ni Diego. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng kondo, sa isang private town, pero isa na din ito sa aalamin ko. Ayon sa guard, ay umaalis raw si Diego, tuwing umaga. Batid kong hindi nga nagsisinungaling ang guard, dahil narito na nga si Diego, nakasakay sa kotse niya, at nagmaneho na palabas. Sumakay na rin ako sa kotse. Nagsimula na akong baybayin ang bawat dinaraanan niya. Malayo-layo na rin ito sa kabihasnan. Saan ba papunta ang lalaking ito? Lumiko siya sa isang daan. Hindi muna ako lumiko, dahil baka makahalatang sinusundan ko siya. Pagkaraan ng ilang segundo, ay saka ko ulit siya sinundan. Malayo na nga ang agwat ng sasakyan namin. Hindi ko alam ang lugar na tinatahak ko, pero kung totoo man na may alam siya, kung nasaan ang anak namin, ay susundan ko siya, kahit saang lupalop. Hindi rin nagtagal, ay nakarating ako, kung saan nakaparada ang sasakyan ni Diego. Bahay ampunan. Naisatinig ko. Bumaba ako sa aking sasakyan. Nagpalingaling nga ako. Tahimik ang paligid. May ilang batang naglalaro sa labas, pero hindi naman sila maingay. May lumapit sa akin, na isang madre, "Iho, naligaw ka yata. Anong maipaglilingkod namin sayo?" Anito, habang walang pagsidlan ang ngiti. Nakakahawa ang ngiti ni sister, kaya napangiti rin ako. Hinahanap ko po si Diego. May iniuwi ba siyang bata sa bahay ampunan na ito? Parang nag-iba ang ekspresyon ng madre. Nag-isip ng konti, at nang may maalala, ay inaya pa akong umupo, malapit sa lamesang inuupuan niya. Naruroon sa loob si Diego. At oo, may dinala siyang bata dito. Sa tingin ko ay 6 na buwan pa lang ang bata. Natutuwa nga ako kay Diego, dahil napaka-hands-on niya. Araw-araw siyang pumupunta rito, para dalawin ang bata, at para na rin dalhan ng lahat ng pangangailangan nito. Kwento ng madre. 6 ba buwan ang bata? Pwede niyo po ba akong samahan, sa batang sinasabi niyo? Hindi pa pwede, iho. Naririyan pa si Diego. Natitiyak kong nasa silid pa rin yun ni Callisto. Callisto. Oo, Callisto ang ipinangalan niya sa bata. Habang nagtatagal ako sa bahay ampunan, ay mas lalo akong nasasabik, na makita na ang bata. Mga ilang oras, ay lumabas na si Diego. Nagpaalam na rin siya sa mga madre, at nang sa amin na siya pupunta, ay bigla akong umalis, at sinabi ko kay sister, na mag-cream muna ako. Siyempre, hindi naman talaga ako pupunta sa comfort room. May nakasalubong akong isa pang madre. Nagtaka ulit nang makita ako. Iho, taga saan ka? Saan ka galing? Parang ngayon lang kita nakita dito, may katandaan na ito, pero malinaw pa rin ang mga mata. Napadalaw lang po, dadalawin ko po sana si Callisto. Kapatid po ako ni Diego. Ang sabi niya, ay ako na muna ang magbabantay sa bata, dahil babalik daw ulit siya. Pagsisinungaling ko, batid ko ang pagtataka ni sister, sa mga sinasabi ko, pero hindi ako nagpahalatang nagsisinungaling ako. Iho, walang nabanggit sa amin si Diego na ganyan. Tatawagan muna namin siya, dahil sa amin niya ipinagkatiwala ang anak niya. Anak niya, hindi ko napigil ang magtadyes ng aking bagang. Nako, huwag na po, nasa biyahe na po yun, at nagmamaneho na. Baka mabangga pa po, kapag bigla niyong tinawagan. Magkasabay po kasi kaming pumunta rito kanina. Tumambay lang ako kay Sister Angel kanina, sa hardin. Hindi ko talaga alam ang pangalan ng madring nakausap ko kanina. Nakita ko lang ang nakaborde sa veil niya. Ay ganun ba, iho? Ay pasensya ka na, at napaghinalaan pa kita. Halika, at ituturo ko na sayo, kung nasaan ang pamangkin mo. Napangiti ako sa sinabi ng madre, at nagmamadaling sumunod sa kanya. Pumasok kami sa isang silid. Punong-puno rito ng pambatang gamit at laruan.
Pumasok pa ulit kami sa isa pang silid, at dito ko na nakita ang sanggol na natutulog. Unang tingin ko pa lang sa kanya, ay may kakaiba na agad akong naramdaman. Hindi ko na malayan, na tumutulo na pala ang luha ko. Hindi ko na inalintana, ang pagtatakang ipinapakita sa akin ni sister. Lumapit ako sa bata, at pinagmasdan ko ang mukha niya. Kuhang-kuha niya ang resemblance ko. Kalisto. Nasambit ko. Hindi ko alam, kung ito ba talaga ang ipapangalan ni Natalia, pero ang mahalaga, ay buhay ang anak namin. Hindi ako makapaniwala, hindi ako magkaintindihan, kung hahawakan ko ba siya o ano. Naiilang akong hawakan siya, dahil ang liit pa niya. Napatingin naman ako sa pintuan, nang dumating ang humahanggos na si Diego. Anong ginagawa mo rito? Susugudan sana ako ni Diego, ngunit mabilis ang may katandaan na rin na madre. Hamarang kaagad siya sa gitna namin, upang pigilan kami sa maaring gulo, na maidulot namin. Diego, anak, huwag kang padalos-dalos ng kilos mo. Pag-usapan natin ito ng maayos, malumanay na sambit ng madre, na siya palang Mother Superior rito sa kumbento. Matalim ang naging tingin sa akin ni Diego. Halatang nagpipigil ng galit. Hindi siya dapat naririto, Sister Flora. Masamang tao yan. Kukunin niya ang anak ko. Nagtadyas ang mga bagang ko, at nagpantig ang tainga ko sa aking narinig. Anong sabi mo? Anak mo ang batang ito. Bakit hindi mo sabihin ang totoo, na itinakas mo lang ang batang ito, para e-blackmail si Natalia? Dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Diego. At kahit hawak pa siya ni Sister Flora, ay sinugod pa rin niya ako. At nagsuntukan na kami. Sa sobrang galit ko, sa lahat ng ginawa ni Diego, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Sinuntok niya ako. Tinamaan ako sa lobby ko. Sinuntok ko rin siya. Tinamaan siya sa mukha niya, at natambo siya. At kahit nakatambo na si Diego, ay pinagsusuntok ko pa rin siya. Diyos ko, mga anak, magsitigil kayo. Sigaw ni Sister Flora, na panay ang awat sa amin ni Diego. Hindi ako tumitigil, at para na ring nagdilim ang paningin. Natigilan lang ako, nang makarinig ako ng iyak ng baby. Nanatiling nasa ere ang kamao ko, habang nakakuyom. Dahan-dahan akong lumangon, sa kinaroroonan ng baby na umiiyak. Tumayo ako, at binuhat ko siya mula sa kanyang higaan. Huminto ang pag-iyak niya. Halos tumulo ang luha ko, sa sobrang saya ng nararamdaman ko. Nagsidatingan ang iba pang madre. Nakita nga nila ang kalagayan ni Diego, na may mga pasa sa mukha. Tumawag kayo ng doktor. Nag-aalalang sambit nung isang madre. Wala nang malay si Diego, at nakabulagtan na lang siya sa sahig. Maya-maya pa, ay dumating na ang mga alagad ng batas, na kinontak ko kanina. Dapat na pagbayaran ni Diego, ang ginawa niyang pangloloko sa amin ni Natalia. Nang magkamalay si Diego, ay nakaposas na siya. Nagpupumiglas pa siya sa mga pulis. Pero hindi na siya pinakawalan ng mga ito, at isinakay na siya sa mobile. Humingi ako ng pasensya sa mga madre, dahil sa gulong dulot namin ni Diego. Humingi rin sila ng pasensya sa akin, dahil hindi naman daw nila alam, na hindi kay Diego ang batang iyon. Mabait daw si Diego sa kanila, malaki rin daw itong magbigay ng donasyon, lalo na sa mga batang nangangailangan ng tulong pinansyal. Huwag po kayong mag-alala, Sister Flora. Ako na po ang bahala sa lahat, ng naiwang obligasyon ni Diego sa inyo. Pangako ko sa kanila, lubos naman ang naging pasasalamat nila sa akin. Masaya akong iniuwi ang anak namin ni Natalia. Dinala ko sa aming glass house. Naabutan ko si Natalia na nasa kusina at nagluluto. Nang mapansin niya ako, ay agad niya akong nilapitan. Mateo, kaninong anak yan? Tanong agad ni Natalia. Hindi niya inaalis ang tingin sa baby, at agad na binuhat mula sa akin. Siya ang anak natin, Natalia. Hindi makapaniwalang tumingin si Natalia sa akin. Anak natin. Oo, nahanap ko na siya. Itinago siya ni Diego sa isang liblib na bahay ampunan. Nagsimula nang magtubig ang mga mata ni Natalia. Kaagad niyang niyakap ang anak naming dalawa. Lalaki ang naging anak namin, na napagkamalan naming patay na. Pinuntahan ko rin ang puntod ng inaakala kong anak namin. Baby Mon, pa ang ipinangalan sa kanya ni Natalia. Nilapitan ko siya, at niyakap kasama ng anak naming dalawa.
Napakasarap sa pakiramdam, na makasama ang taong mahal mo, pati na ang tunay na anak mo. Nalaman ko na rin ang totoo, na hindi ko talaga anak si Rafael. Ipina-DNA test ko siya noon, at hindi nga kami nag-match. Yun din ang ginamit ko kay Jasmine, para tuluyan na niyang pirmahan, ang annulment papers namin. Inamin niya rin sa akin, na nabuntis siya ng lalaking minsan niyang naka one night stand sa bar. At para maisalba ang sariling kahihiyan, ay humingi ng tulong sa mommy at daddy niya, na ipagkasundo na lang siya sa akin. Matagal na rin daw niya akong gusto. Nasa kolehiyo pa lang daw kami, ay palagi na raw niya akong nakikita, ngunit palagi ko raw kasama si Natalia, ng mga panahon na yon. Humingi rin siya ng tawad sa nagawa niya, lalo na nung inakala ng lahat, na namatay nga ang anak namin ni Natalia. Nadala lang daw siya ng galit niya, kaya na itulak niya si Natalia sa hagdanan. At para nga hindi na mabulgar ang ginawa niyang panloloko sa akin, ay umalis na lang siya kasama si Rafael. Hinahanap pa nga ni Rafael si Natalia. Gusto raw niyang makita, bago man lang sila umalis, pero ayaw naman ni Jasmine. Nakaramdam rin ako ng awa kay Rafael, nung araw na iyon, ngunit wala rin akong magawa. Babe, kailangan nating mamili ng baby needs. Walang gamit si Baby Mon. Ani Natalia, na nagtitimpla ng gatas. Stock lang kasi yung gatas doon sa bahay ampunan. Dinala ko na rin, dahil ipinadala sa akin ni Sister Flora. Oo, naisip ko na rin yan. Magpapagawa na rin ako ng nursery room kay Engineer Brian. Binuhat naman ni Natalia ang baby, at pinadidi na. Lumapit siya sa akin, at umupo sa tabi ko. Nakangiti si Natalia, habang nakatingin sa aming baby. Ang sarap nilang pagmasdan. Ang sarap sa pakiramdam, na may buo, at masayang pamilya. Matapos dumid ni baby, ay inihiga na siya ni Natalia sa gitna ng kama namin. Hindi niya pa rin ba napapansin, ang singsing na isinuot ko sa kanya kagabi. Tumayo ako mula sa sofa. Nilapitan ko si Natalia, habang inaayos ang nakapalibot na unan kay Baby Callisto. Niyakap ko siya habang nakatalikod siya sa akin. I love you, babe. Bukas na bukas, ay magpakasal na tayo, sambit ko sa kanya, habang hinahalikan ko siya sa kanyang batok. Batid kong natigilan si Natalia. Tiningnan pa niya ang singsing, na nasa daliri niya. Kaya pala meron ako nito pagkagising ko. Humarap siya sa akin. Ipinakita niya ang kamay niyang may singsing sa harapan ko. Ngumiti siya sa akin, at ipinulupot ang braso niya sa leeg ko. Thank you, Mateo. Hindi mo ako sinukuan. Kahit anong taboy ang ginawa ko sa'yo noon, ay nandito ka pa rin sa harap ko ngayon. Kasama ng anak natin, malambing niyang sambit sa akin. Gumalaw na rin ang braso ko, at ipinulupot ko sa bewang niya. Dahil mahal na mahal kita, Natalia. Kahit ano, ay kaya kong gawin para sa'yo. Hindi ko sinasadyang pasakitan ka, kagaya ng nagawa ko noon. Patawarin mo ako, kung ginawa kitang pangalawang babae. Hindi mo deserve yon. Dahil ikaw lang dapat ang nag-iisa, at walang kaati, na kahit na sino. Ngumiti si Natalia ng bahagya sa akin. Pareho lang tayong nawala ng control sa isa't isa. Pero hayaan na natin ang mga nangyari noon, ilagay na natin sa limot, at magsimula tayo ng panibagong alaala, kasama ang anak natin, at napapikit na lang ako, nang si Natalia na ang kusang humalik sa aking lobby. Natalia's POV. You may now kiss the bride, sambit ng may katandaan na rin, na pare sa aming harapan. Humarap naman si Mateo sa akin. Itinaas ang aking belo, at inalayan ako ng isang masuyong halik sa aking lobby. Nagpalakpakan naman ang mga nasa audience sa aming paligid. Congratulations! Best wishes! Congratulations to our newly Wednesday! Congratulations, Mr. and Mrs. Acosta! Kanya-kanya sila ng bati sa amin. Halos mang-alay na nga ang bibig ko, sa kakangiti sa mga bisita. Ganito pala ang feeling na ikasal sa isang CEO. Sobrang engrandi, at sobrang dami ng sosyal na bisita. Ang gusto ko sana, ay simple lang ang selebrasyon ng kasal namin, pero hindi naman pumayag si Mateo. Hindi daw niya palalampasan, ang pangyayaring ito sa buhay niya. Ang mall ikasal, sa tunay na mahal niya. Well, may magagawa pa ba ako? Batid kong marami ang nagtataka, sa muling pagpapakasal ni Mateo sa ibang babae.
Pero hindi na namin kailangang i-explain ang side namin sa kanila. Ang mahalaga, ay nagkakaintindihan kami, at mahal namin ang isa't isa. Congratulations, Mateo, si Carla na nagbeso pa kay Mateo. Sunod ay ako naman ang binalingan niya. And also to you, Natalia. Congrats. Ingatan mo yan si Mateo. Pwede ko pa siyang maaga sa'yo. Pabulong na sabi niya. Hindi ko alam, kung nagbibiro ba siya, o totoong gusto pa niyang maaga ang asawa ko. Kahit hindi ko ingatan yan, Carla. Sa akin, at sa akin pa rin ang bagsak niya. Pabirong sabi ko naman sa kanya. Pero sa isip ko, ay totoo naman yon. Naniniwala akong hindi ako kayang ipagpalit ni Mateo, sa kahit na sinong babae dyan. Napakarami niyang pagkakataon, para makapaghanap ng iba, pero hindi naman niya ginawa. Inilapit na nga ni Belinda sa amin si Baby Callisto, na gwapong-gwapo sa suot niyang mini tuxedo. Congrats, Mommy and Daddy. Si Hazel na nagboses bata. Hello, Baby Callisto. How's your yaya Belinda? Tanong ko kay Baby Callisto, pero nagboses bata na naman si Belinda. Okay na okay siya, Mommy. Aniya ni Belinda, kaya sabay kaming natawa ni Mateo. Binuhat ko saglit si Baby Callisto. Hinalikan ko siya sa kanyang noo. Nakita ko pang ang naghihikab na siya, kaya ibinalik ko na ulit siya kay Belinda. Nagpatuloy na kami palabas ng simbahan. Sinabihan ko rin si Belinda, na mauna na sila sa reception. Kasama niya si Manang Crisanta. Tuwang-tuwa rin para sa amin si Manang. Tunay na itinadhana raw kami ni Mateo, dahil sa dami raw ng pagsubok na dumaan sa amin, heto raw kami, at sa simbahan pa rin dumiretso. Nang sabihin yun ni Manang sa amin, ay nagkatinginan pa kami ni Mateo. At kahit sa harap ni Manang Crisanta, ay hinalikan ako ni Mateo sa aking lobby. Nahampa ko si Mateo sa braso niya. Tinuwanan lang ulit niya ako, at sunod na hinalikan ay ang kamay ko. Mas lalo pang naging sweet sa akin si Mateo. Kung gaano siya ka-sweet nung nasa college pa kami, ay nahijitin pa niya yon. Congrats, bro. Talagang hindi mo na siya pinakawalan. Si Carl na biglang sumalubong sa amin. Of course, wala nang ibang lalaking makakakuha sa kanya. Yung mga ganitong klase ng babae, ay hindi na pinakakawalan. Seryosong sambit ni Mateo. Make sure na hindi mo na siya pakakawalan. Kundi kukunin ko talaga siya sa'yo, pabirong sabi ni Carl. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon, Carl. Dahil aking-akin na si Natalia ngayon. Sige na, may honeymoon pa kami. Inilingan naman siya, at tinawanan ni Carl. Ipinagbukas pa nga kami ni Carl, ng pintuan ng kotse. Siya na rin ang nagsarado, nang makapasok na kami ni Mateo. Tuluyan na kaming nagpaalam sa kanya, nung manduhan na ni Mateo ang driver, na diretso na sa reception. Sa malawak na bakuran ng mansion ni na Mateo gaganapin ang reception. Memorable daw sa kanya, ang bawat paligid, at bawat sulok ng bahay, kaya nararapat daw na dito na namin idaos ito. Nagmistulang ang fairy tale ang ayos ng buong mansion. Maraming mga ilaw, at puting kurtina, na nililipad ng hangin. Ang mga catering ay nakahilera sa malawak na backyard. Maging ang swimming pool, ay punong-puno ng puti at pink na balon. Nasa reception na kami, nang dumating ang mga magulang ni Mateo. Actually, hindi nila alam ang kasalan na ito, dahil hindi ipinaalam sa kanila ni Mateo. Hindi sila invited, pero ngayon ay narito sila. Malaki ang tampo ni Mateo sa mommy niya, dahil nalaman niya na hindi rin naging maganda, ang naging turing ng mommy niya sa akin sa mansion, noong naruroon pa ako. Nang makita kong papalapit siya sa amin ni Mateo, ay napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Mateo. Napatingin siya sa akin, at sinundan ng tingin kung saan ako nakatingin. Relax, babe, pinisil-pisil ni Mateo ang kamay ko. Okay lang ako, saad ko. Hindi ko lang masabi, na binubundle talaga ako ng kaba. May kasama siyang lalaki, na kahit may katandaan na rin, at kitang-kita pa rin ang kagwapuhan, at kagandahan ng katawan niya. Hi, anak, how are you? You look very very handsome. Compliment niya sa kanyang anak. Akala ko nga, ay hindi niya ako papansinin, pero heto siya, at nagbeso rin sa akin. Ikaw iha, kumusta ka na? Magaan ang pagkakasabi niya. Hindi kagaya noon, na palagi siyang pagalit sa akin.
Mabuti naman po, magalang na sagot ko. Nail lang na pagngiti ang ibinigay ko sa kanya, ngunit ngumiti rin siya akin pabalik. I'm sorry, iha sa ginawa ko sa'yo noon. Talagang mainitin lang palagi ang ulo ko, noong mga panahon na yon. Aniya, she sounds sincere. Sino ba naman ako, para hindi patawarin ang nanay ng anak-asawa ko? Wala po yon, tita. Naiintindihan ko po, thank you, iha. Don't call me tita again. Call me mommy to. Kagaya ng kung paano ako tawaging mommy ni Mateo. Okay po, mommy. Naiilang nasambit ko sa kanya. Okay, good, anak. Maiwan ko na muna kayo ni Mateo rito. Pupuntahan ko lang ang ibang bisita, aniya, at umalis na rin sa tabi ko. Tahimik lang ang daddy ni Mateo. Sinulyapan ako nito, at binating isang beses, pero hindi na ulit na kausapin ako. O baka naman sadyang busy lang silang mag-usap ni Mateo. Nagkakasiyahan na, dumidilim na rin ang buong paligid. Ang iba ay nagsasayawan na sa gitna. Nasa gitna kami ng kasiyahan, nang marinig ko ang malakas na boses ni Belinda, habang humahangos papalapit sa akin. Ate Natalia, si Callisto, may kumuha sa kanya sa kwarto. At dito na po nagtatapos, ang ika-16 na kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.